Sino bang may-ari ng SM? Tulog na kayo? Nagkape na ba kayo? O hindi pa? Sino bang may-ari ng SM? Si Belize Henry C. Noon, nagbubukas ng SM kapag pupunta kayo ng maaga. Si Henry C. ba? Security guard. Ibig sabihin, ang may susi ng SM, hindi si Henry C., kundi ang security guard. Yan aking sinasabi na another dimension of the power of the keys. Sabi ko sa inyo, next time, binigyan ko ng kapangyarihan, ng iyong kapatao, o lalo-lalo na ang Diyos at ang simbahan. Tandaan ninyo, yung power of the keys, ang susi, ay para maglingkod. Ang ating ebanghelyo ngayon ay ang tinatawag na the power of the keys, ang kapangyarihan ng susi. Itong power of the keys ito ay pagtatag kay San Pedro, pagtalaga kay San Pedro bilang unang papa ng ating simbahan Katoliko. Nangyari ito sa siyudad ng Caesarea ng Filipos. Itong siyudad na itong Caesarea ng Filipos ay port city doon sa Palestine. Ito yung papunta sa lahat ng mga cities sa Roman Empire mula sa south, sa Palestine. Ito ay pag-aari ito ng emperor ng Roma, kaya tinawag na Caesarea Philippus. Dahil ito ay melting pot, nandito lahat ng mga businessman, nandito lahat ng mga tao mula sa ibang city ng Roman Empire. Kaya nga ito ay naging melting pot. Ito ay, ang salita dito ay iba-iba. Hindi Aramaic, hindi Hebrew, hindi rin Latin, hindi rin Grego, pero lahat-lahat it's a melting pot. Dahil ito melting pot, ito rin ang pinaka-center ng chismis. Ang unang tanong ng Panginoon ay chismis. Parang survey tayo mga Pilipino pag malapit na ang eleksyon, nagpapasurvey. Ganon din nangyari dito. Nagpa-survey si Jesus. Sabi niya sa kanyang mga alagad, sino ba ako ayon sa mga tao? At sabi niya, ikaw daw si Juan Bautista, ikaw daw si Elias, ikaw daw si Jeremias, o isa sa mga propeta. Parang tumang-tuwa yung mga apostoles na chichismisan sila. Then suddenly, tinanong sila ni Jesus na natahimik sila. Sabi, kayo naman, ayon sa inyo, sino ako? Alam naman natin na by this time, lahat ng mga alagad ay hindi pala sila sigurado na si Kristo ang talagang Mesiyas. Kaya natamimi sila. Except si Pedro. Si Pedro ay sabi niya, very impulsive. Sabi ni Pedro, sabi ni Simon, sabi niya, kayo po ang Kristo. The word Kristo ay coming from the word Chrisma. Sabihin, oil. Kapag itong klaseng oil na ito ay special na oil, ginagamit lamang ito sa mga hari at sa mga propeta, sa mga tao na in-appoint ng Diyos, designated by God, chosen by God, elected by God para sa special mission. Kaya Kristo, kayo po ang Kristo, ibig sabihin kayo po ang Mesiyas, kayo pong in-anoint ng Diyos para maging tagapagligtas namin. So, kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos, pero importante ang adjective na buhay. Ang anak ng Diyos na buhay. Kapag sinabing buhay na Diyos, ibig sabihin, ito ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Kasi sabihin, ang Diyos na buhay. Ito ang Diyos ng kanilang forefathers. So ito, ibig sabihin, itong sabi ni Simon Pedro, tayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tapos anong sagot ni Jesus kay Pedro? Sabi niya,
Mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, Bar Jonas, sapagkat itong sinabi mo, hindi ito galing sa iyo. Hindi ito galing sa ibang mga chismis, mga survey. Sabi niya, ito'y galing sa aking amang nasa langit. So, ito yung revelation. Ang Diyos sa atin ay nakilala natin ng Diyos. Nandito kayo lahat sapagkat nakilala niyo ang Diyos. Pero bago niyo nakilala ang Diyos, nagpakilala muna ang Diyos sa inyo personally. Ito yun, itong katawag na revelation. Ang Diyos ang nag-initiate magpakilala kanyang sarili sa ating lahat. Kaya nga sabi ni St. John sa kanyang sulat, sabi ni San Juan, ang pag-ibig daw ay hindi dahil minahal natin ang Diyos o minamahal natin ang Diyos, kundi ang pag-ibig dahil minahal muna tayo ng Diyos. Mamaya, ito yung aking last point mamaya. Anyway, so ano ito? Anong revelation? Kaya sabi ni Jesus kay Pedro, itong ang aking ama, nireveal ito sa iyo. Sabi, on my part, sa akin namang kapangyarihan, papalitan po ang pangalan mo. Mula sa Simon, magiging Pedro ka. So sabi dito, ngayon sabi ko sa inyo, ikaw ay Pedro. Sa Greek, ikaw ay Petrus. Ito ang pangalan Petrus. At mula sa bato na ito, itatayo pa ako simbahan. Mula sa bato, ang ginamit niya ng word sa Greek ay Petra. So ikaw ay Petrus sa pamamagitan ng Petra na ito. Ang Petra ay anong boulder sa Tagalog? Yung malaking bato. Basta yan yung boulder. Naintindihan nyo naman. Yan yung Petra. Ang boulder. So pinilitan ni Jesus ang pangalan. Makikita nyo in the whole story of the Bible, kapag ang isang tao ay binigyan ng Diyos sa isang mission, ano ang ginagawa ng Diyos? Pinapalitan ang pangalan. Katulad kay Abraham, si Abraham ay dati Abram. Si Sarah na kanyang asawa ay dati Sarai. Okay. Si Jacob, ginawa niyang Israel. Okay. Maraming mga pangalan. Si Mary, ginawa niyang Drachatena, full of grace. Si Saul, ginawa niyang Paul, Pablo. So, kapag pinapalit ang pangalan, ibig sabihin, may isa kong mission. So ito, anong mission ni Pedro? Ang mission siya ang making foundation ng ating simbahan ngayon. Ito siya. Okay. We go to the next part ng gospel. At sabi dito, ibibigay ko sa iyo. So, dalawang ginawa ng Panginoon. Pinalitan ng pangalan ni Simon, ginawang Pedro, bato. At ikalawa, sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kapangyarihan, ang susi ng kaharian ng langit. Kung ano ipagbabawal mo sa lupa, ipagbabawas sa langit. Kung anong ipahintulot mo sa lupa, ay pahintulot sa langit. So ito yung sabi ko kanina, ito yung tatawag the power of the keys, ang kapangyarihan ng susi. So anong kapangyarihan ng susi? Pwede pagbawal, pwede pahintulot. Ibig sabihin ito, ang tawag na inclusivity at exclusivity. Sabi, laging sasabi natin, ang ating simbahan ay very, very inclusive. Lahat welcome sa ating simbahan. Kaya tinatawag na Catholic dahil universal, kataholos, the whole world, global. Kaya nga, si Catholic Church, dahil walang pwede i-echapuera. Dapat lahat kasama. So ito'y inclusivity.
Pero ang problema, ang simbahan natin globally, Catholic, sa loob, parang marami inclusive exclusivity. Minsan dami-dami natin mga denominations sa loob to the point na naging mga cliques, para naging mga gangs, mga fraternities. Parang kapag hindi ka member ng lector, ibig sabihin niya ay hindi ka magaling magbasa. Kapag hindi ka member ng lay minister, sabihin, hindi ka mabuting asawa. Kapag hindi ka member ng choir, ibig sabihin, sintunado ka. Kapag hindi ka pari, hindi ka pwede magkalito. Sabi nga ni Pope Francis, we are a Catholic Church, pero pag pumasok ka, actually, tayo mga denomination are very, very exclusive in themselves. So, kung minsan, aktibo tayong simbahan o sa labas ng simbahan, kapag may nakaposta hindi katoliko, parang nagkakaroon tayo ng wall agad. Sa halip na magbukas ka, nagsasara tayo lalo. Ito yung, I remember yung kwento doon ng time ni Pope Francis. May isang dalaga, babae, na nagkaanak out of wedlock. So, gusto niya pabimilan ng kanyang anak. Hinihingian siya ng parish priest na marriage contract. Ayaw niya magbuksan. So, wala. Hinihingan siya ng birth certificate, nandoon yung tatay ng bata. Ayaw niya ang pangalan ng tatay doon sa anak niya. So, sabi ng parish priest ko, wala kang ganito, hindi po bibigyan ka ng anak mo. So, itong nanay na ito, sumulat kay Pope Francis, nagsumbong. At nung natanggap ni Pope Francis ang sulat, hinanap niya itong nanay nito doon sa north of Italy. Hinanap niya ito. At nung natagpuan niya, siya mismo ang nagbinyag sa bata. Napakalakas-ingay, napakalakas na statement ni Pope Francis pa sinasabi sa mga pari. Katoliko tayo. Tanggapin natin lahat. Ito yung inclusivity, sabi niya. Sabi niya, the power of the case ay una, ay dalhin sa loob. Then, saka natin tingnan. So, yun yung sabi mo. So ito yung power of that. So, ibig sabihin, authority. The authority to lose and the authority to reign in. Ang kapangyarihan na pagbawal, kapangyarihan na papahintulot. Ito yung authority sa power of the case. Pero, may isang dimension, itong power of the case, itong kapangyarihan ng susi. Ang second dimension nito ay paglilingkod, service. Hindi lamang to rule over, kundi to serve. Matatanda sa atin ng Panginoon, siya ay naparito na maglingkod, hindi para paglingkuran. Yan ang power ng key. Kapag tayo binigyan ng kapangyarihan para mamuno sa inyong grupo, bilang tatay, bilang chairperson, bilang presidente, bilang secretary, bilang senator, ang kapangyarihan ninyo ay dahil sa paglilingkod. Example nito. Sino bang may-ari ng SM? Tulog na kayo? Nagkape na ba kayo? O hindi pa? Sino bang may-ari ng SM? Sabihan din si Henry. Sino nagbubukas ng SM kapag pupunta kayo ng maaga? Si Henry si ba? Sino? Security guard?
Ibig sabihin, ang may susi ng SM, hindi si Henry C., kundi ang security guard. Kaya aking sinasabi na another dimension of the power of the keys, ang susi ay para maglingkod. Kaya sabi ko sa inyo, next time, binigyan ko ng kapangyarihan ng iyong kapatao, o lalo-lalo na ang Diyos at ang simbahan. Tandaan ninyo, yung power of the keys, ang susi, ay para maglingkod. That would bring us to the last point. Ang last point, sabi dito ng Panginoon, mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang maalagad na huwag sabihin kanino man na siyang Kristo. Bakit ayaw na Jesus sabihin sa mga tao na siya ay Kristo? Babalik tayo sa aking sinasabi. Conversion always starts with the revelation of God. Ang iyong personal Diyos ay dapat mayroon kayong personal Diyos. Maliban sa Diyos natin bilang Katoliko, maliban sa Diyos natin as a Kristiyano, dapat mayroon kayong tinatawag na your own personal God. Kasama ito sa conversion. Ito mag-guide sa atin lahat kapag tayo ay nasa lupas ng simbahan, kapag hindi ka nakikinig sa catechism, kapag hindi ka nagbabasa ng mga religious books o ano man, ang mag-guide sa inyo yung personal God. So you ask yourself, sino ba si Kristo sa iyo as your personal God? Siya ba ay isang Diyos na kapag kailangan mo, nandyan, kapag pinundit mo PIN, personal identification number, ang password, lalabas ang pera? Ang Diyos ba'y ATM? Ang Diyos ba'y security guard ninyo? Ang Diyos ba ay isang anghel? Mga ganyan. So, is your personal God. Ayaw pong kayo bahala, kayong sasagot nito. Kasi nga, personal God. I remember, nagbigay ako ng isang retreat sa mga madre. Pero may nag-attend doon ang kanilang chaplain. Okay, so nagkikontak dito sa mga madre. Sabi sa mga madre, kayo mga sisters, napakaswerte ninyo kasi you can call Christ as your husband or your groom. Yeah, kasi Kristo, aking husband, aking groom. Eh, sabi ko sa kanila, paano na kami mga pare, hindi namin matawag si Kristo aming husband. Sabi nung ilang isa po peaceful, pwede naman father. Anyway, nagtawa. Joke lamang niya yun. Anyway, ang sabi ko sa inyo, pagkatapos nito, babalik kayo sa iyong bahay. Then, bago kayo matulog, habang nakahiga kayo, nagpapaantok, balikan niyo ang tanong na ito. Who is your personal God? Sino ba si Kristo sa iyo personally? At sabi ko nga, kapag si Kristo ang Diyos, nag-reveal na kaya sarili sa iyo, na actually nag-reveal niya sa iyo, nandito pa rin mo yun, dahil nag-reveal niya sa inyo, ang tanong ay, kayo din ba? Nag-reveal din ba kayo ng iyong sarili sa Kanya? Tinanggap niyo rin ba siya as your personal God?